Good morning tayo. Basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 05 February 2025. Nandito na tayo sa aklat ng pahayag. Ang mensahe para sa iglesia sa Epeso. Pahayag chapter 2 verse 1. Pakisabayan ako ng basa guys ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Pahayag chapter 2 verse 1. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso, ito ang ipinapasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Verse 2, nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtsatsaga. Alam kong hindi ko mo kinukonsente ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila nagsisinungaling. Verse 3, alam ko rin matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Verse 4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlamig na. Verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Verse 6, ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo, kinapupuutan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nikolaita. Verse 7, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ang mensahe para sa iglesia sa Smyrna. Verse 8, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Smyrna. Ito ang ipinapasabi sa iyo ng simula at wakas ang namatay at muling nabuhay. Verse 9, nalalaman ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo na mga hindi tunay na Hudyo, ngunit ang totoo, sila'y mga kampo ni Satanas. Verse 10, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantipalaan kita ng korona ng buhay. Verse 11, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Ang mensahe para sa iglesia sa Pergamo. Pahayag chapter 2 verse 12, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Ito ang ipinapasabi ng may hawak ng matalas na tabak na sa magkabilay may talim. Verse 13, nalalaman ko kung saan ka nakatira sa lugar na pinaghaharian ni Satanas, ngunit nanatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin diyan sa kalagitnaan ninyo sa bayang tinitirhan ni Satanas. Verse 14, subalit may hinanakit ako sa iyo, may ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam, na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala, kaya't kumain sila ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. Guys, para pagka inaalay na, huwag nang kainin. Ito, kaya't kumain sila ng pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. So, ibig sabihin nagkasala sila. Verse 15, may ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nikolaita. Verse 16, kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, kung hindi pupunta ako diyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Verse 17, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sinumang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon. Ang mensahe para sa iglesia sa Thyatira.
Verse 80, sulat mo sa anghel ng iglesia sa Thyatira, ito ang ipinapasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Verse 19, nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtsatsaga. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Verse 20, ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Verse 21, binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ang kanyang pakikiapid, ngunit ayaw niya. Verse 22, kaya nga magkakasakit siya ng malubha pati ang mga kasama niya. Sa pangangalo niya, daranas sila ng matinding kapighatian kung hindi nila pagsisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaeng iyan. Verse 23, patayin ko rin ang kanya mga tagasunod upang malaman ng mga iglesia na ako ang nakakalam sa puso't isip ng mga tao. Gagantipalaan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong manggagawa. Pasensya na sa boses ko guys kasi talagang minsan namamalat tayo. Hindi lang minsan, araw-araw talaga pagkagising. Verse 24, ngunit para sa ibang mga taga-Thyatira na hindi nakikinig sa masasamang katuruan ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalim na lihim ni Satanas, ito ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo bibigyan ng pansanin. Verse 25, ngunit dapat kayong manatiling tapat sa akin hanggang ako'y dumating. Verse 26, sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Verse 27, mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. Verse 28, ibinibigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng Ama. Ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. Pahayag chapter 2 verse 29, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang mensahe para sa iglesia sa Sardis. Pahayag chapter 3 verse 1, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis, ito ang sinasabi ng nagtataglay ng 7 Espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo, ipinapalagay kong kang buhay, ngunit ang totoo ikaw ay patay. Verse 2, kahit gumising ka, pag-alapin mo ang mga katangiang nalalabi pa sa iyong buhay upang hindi ito tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Verse 3, kaya nga alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig, isagawa mo ang mga iyon, pagsisihan mo talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Verse 4, ngunit may ilan sa inyo dyan sa Sardis na nag-iingat na mapanatiling malinis ang kanilang damit, kaya't kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Verse 5, ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Verse 6, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang mensahe para sa iglesia sa Philadelphia. Verse 7, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia, ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan ang may hawak ng susi ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Verse 8, nalalaman ko ang mga ginagawa mo, alam kong mahina ka, ngunit sinusunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin, kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ninuman. Verse 9, tingnan mo, palapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampo ni Satanas
na nagpanggap na mga Hudyo ngunit hindi naman at sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita. Verse 3, sapagkat nagtiyaga ka gaya ng inuutos ko sa iyo, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Verse 11, darating ako sa lalong madaling panahon, kaya't ingatan mo ang mga tagubilin ko sa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong gantimpala. Verse 12, ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas doon. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Verse 13, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang mensahe para sa iglesia sa Laodicea. Verse 14, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amin, ang matapat at tunay na saksi. At siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Verse 15, nalalaman ko ang mga ginawa mo, alam kong hindi ka malamig ni mainit man, higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Verse 16, ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Verse 17, sinasabi mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, mahirap, bulag at hubad. Verse 18, kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng porong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya mong kahubaran at ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Verse 19, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo't talikuran ng iyong mga kasalanan. Verse 20, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kami magkasalo. Verse 21, ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Pahayag chapter 3 verse 22, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Pananambahan sa langit. Pahayag chapter 4 verse 1, pagkatapos ko masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto at muli kong narinig ang tinig na parang tunog ng isang trompeta na ang sabi sa akin, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo kung ano pang mga mangyayari pagkatapos nito. Verse 2, At agad akong napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu at nakita ko sa ilangit ang isang trono at ang isang nakaupo roon. Verse 3, ang anyo niya ay maningning na parang mahahalagang batong jasper at cornalina. May isang bahagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Verse 4, nakapaligid naman dito ang 24 pang trono na sa bawat isa ay may nakaupong isang pinuno na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa ulo. Verse 5, mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat kasabay ng mga ugong at mga kulog. Sa harap ng trono ay may 7 nagdiningas na sulo. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Verse 6, sa harap ng trono ay may tila dagat na salamin na sinisilaw na sinlinaw ng kristal. Ulitin ko yung verse 6 guys. Pahayag chapter 4 verse 6. Sa harap ng trono ay may tila dagat na salamin na sinlinaw ng kristal. Sa 4 na panig ng trono ay may 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa kanilang harap at likod. Verse 7, ang unang buhay na nilalang ay katulad ng leon, katulad naman ng baka ang pangalawa, kamukha ng tao ang pangatlo, at katulad naman ng agilang lumilipad ang pang-4.
Verse 8, ang bawat isa ay may tiga-anim na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na ng nakaraan, ng kasulukuyan at siyang darating. Verse 9, nakakatakot naman yung itsura guys, punong-puno ng mata. Kung yan ang kakanta, panunuorin ba kaya natin? Okay, verse 9, tuwing umaawit ng papuri, opinion ko lang yun Verse 9, tuwing umaawit ng papuri, parangal at pasasalamat ang apat na buhay na nilalang sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman. Verse 10, ang 24 na pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon. Ang nabubuhay magpakailanman, iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, verse 11, Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan sila'y nilalang mo at pinapanatili. Pahayag chapter 5, ang kasulatan at ang kordero. Pahayag chapter 5 verse 1, nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono ang isang kasulatan na may sulat ang loob at labas at sinarahan ng 7 selyo. Verse 2, at nakita ko rin ang isang makapangyarihang anghel nagtanong ng malakas, sino ang karapat-dapat na mag-alis sa mga selyo at magbukas sa kasulatan? Verse 3, ngunit wala ni isa man, maging sa langit, maging sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbukas o makatingin sa nilalaman niyon. Verse 4, buong kapaitan akong umiyak dahil walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman niyon. Verse 5, ngunit sinabi sa akin ng isa sa mga pinuno, huwag kang umiyak, tingnan mo, ang leon mula sa lipi ni Juda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang mag-alis sa 7 selyo at magbukas sa kasulatang nakarolyo. Verse 6, pagkatapos nakita ko sa pagitan ng mga pinuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang ang isang korderong nakatayo na parang pinatay na. Ito'y may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Verse 7, lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatan sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. Verse 8, nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at 24 na pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Verse 9, inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatan at sumira sa mga selyo niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos, mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Verse 10, ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pare na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Verse 11, tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libo-libong anghel, sila'y nakalipad sa trono, sa 4 na buhay na nilalang at sa mga pinuno. Verse 12, umawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat. Ito na naman yung struggle natin sa manipis. Diba lagi ko sinasabi, nagdidikit siya kasi manipis na manipis. Ulitin ko lang guys, yung verse 12, umawit sila ng malakas, ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, parangal, papuri at paggalang. Verse 13, at narinig kong umawit ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng mga naroroon, ibigay sa nakaupo sa trono at sa kordero ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Pahayag chapter 5 verse 14, at sumagot ang 4 na nilalang na buhay, amin, at nagpatira pa ang mga pinuno at nagsisamba. Ang mga selyo. Pahayag chapter 6 verse 1,
Nakita kong inalis ng kordero ang una sa 7 selyo at narinig kong kasing lakas ng kulog na sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang, "Halika," verse 2. At nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya ay umalis upang patuloy na manakop. Verse 3, inalis ng kordero ang pangalawang selyo at narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, "Halika." Verse 4. Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Verse 5, inalis ng kordero ang pangatlong selyo at narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, "Halika." Isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. Verse 6, may narinig ako parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng 4 na buhay na nilalang na nagsabi, "Isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sweldo sa maghapong trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganoon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak." Verse 7, inalis ng kordero ang pang-4 na selyo at narinig kong sinabi ng pang-4 na buhay na nilalang, "Halika." Verse 8, at ang nakita ko na may isang kabayong may maputlang kulay, ang pangalan ng nakasakay dito ay Kamatayan at kasunod niya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, salot at mababangis na hayop. Verse 9, inalis ng kordero ang panlimang selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa matapat na pagsaksi nila rito. Verse 10, ubos lakas silang sumigaw, "O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyong patagalin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin." Verse 11, binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin din tulad nila. Verse 12, inalis ng kordero ang pang-6 na selyo, lumindol ng malakas, ang araw ay nangitim na parang damit na panluksa, at ang buwan ay naging kasimpulan ng dugo. Verse 13, nalaglag mula sa langit ang mga bituin parang mga bubot na bunga ng igos kapag binabayo ng malakas na hangin. Verse 14, naglaho ang langit na parang kasulutang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga pulo. Verse 15, nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man o malaya. Verse 16, ang sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, "Tabunan ninyo kami para makubli kami sa mukha ng nakaupo sa trono at makaiwas sa puot ng kordero." Pahayag chapter 6 verse 17, sapagkat dumating na ang malagim na araw ng pagbubuhas nila ng kanilang puot, at sino ang makakatagal? Pahayag chapter 7, ang 144,000 na tinatakan sa Israel. Pahayag chapter 7 verse 1, pagkatapos nito may nakita naman akong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag mo nang humihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. Verse 2, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ng pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Verse 3, huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Verse 4, at sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Verse 5 to 8, 12,000 mula sa bawat lipi ng, ulitin ko nga guys, yung verse 4. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. So kabuuan na pala yan.
Pahayag chapter 7 verse 5 to 8, 12,000 mula sa bawat lipi ng Israel. Judah, Reuben, Gad, Aser, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Zebulon, Hosea at Benjamin. Ang mga nagtatagumpay mula sa lahat ng bansa. Ang mga nagtagumpay mula sa lahat ng bansa. Pahayag chapter 7 verse 9, pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni naman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero na kadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Verse 10, sinasabi nila ng malakas, ang kaligtasan ay nagmumula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Verse 11, tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, gayon din ang mga pinuno at ang 4 na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Verse 12, sinasabi nila, amin sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at lakas magpakailanman. Amin. Verse 13, tinanong ako ng isa sa mga pinuno, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Verse 14, Ginoo, kayo po ang nakakaalam, ang sagot ko. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa gitna ng matinding kapighatian, nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Verse 15, iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang siyang kukupkup sa kanila. Verse 16, hindi na sila magugutom ni mauuhaw man. Hindi na rin sila mabibilad sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init. Verse 17, sapagkat ang kordero nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila, sila'y gagabayan niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Bukas na itong chapter 8 guys, pahayag chapter 8. Bye everyone, God bless.